Magsisimula ang ating kwento sa isang madilim na kagubatan. Sa ibaba ng isang puno ay may isang lalaking nakasut ng baluti ang nagngit-ngit ng ngipin dahil sa sakit ng binti na hindi niya maigalaw. Sa binti nito ay may 3 tinak na nakatusok na naging sanhi ng pagkaparalisa nito. Maya-maya ay may isa pang nakabaluti ang tumatakbo palapit at nagsisigaw dahil sa takot. Humahangol ang lalaki na palingalinga na baka tamaan siya ng atake. Tanong ng lalaki na nakaupo sa kasamang dumating na bakit mag-isa lang ito na dumating at nasaan ang kanilang mga kasamahan. Sagot ng dumating na patay na ang lahat ng kanilang kasama at siya na lang ang natirang buhay. Dahil ang lahat ng kanilang kasama ay pinatay ng halimaw na nakahubad at may suit na bungo ng baboy ramo sa ulo nito. Sagot ng lalaki na huwag siya nitong patawahin dahil lahat sila ay mga expert at mga nasa level 40, kaya paano sila matatalo sa kung sino man na nakahubad. Maya-maya ay may tumamang 3 tinak sa ulo ng lalaki kaya agad itong nawalan ng malay at nahiwit ang mukha. Lumuha ang lalaki ng dugo at sumabog ang mga bilog na nasa dulo ng tinak. Takot na takot ang lalaking nagyayabang kanina matapos makita ang kasamahan na tuok at wala ng buhay dahil sa biglaang pagsabog. Sumigaw ang lalaki at minura ang nakahubad na gumagawa nun sa kanila. Humanda ang lalaki habang hawak ang kanyang espada at tanong nito sa lalaking nakahubad na kung sino ito. Dagdag pa na isa itong halimaw. Nakatayo lang naman ang lalaking nakahubad habang may hawak na patalim at sulpit na kanyang sandata sa pagpatay. Nagsalita ang lalaking nakamaskara ng baboy ramo na sa palagay ba ng lalaki ay sino siya. Sa isang banda sa lugar ng isang kaharian na ang paligid ay magnaglalagablab na apoy at puro kadiliman ang nasa paligid. Sa loob nito ay may mga nakahandusay na katawan at may nakahandusay na Demon King. Tila sa lugar ay may nangyaring matinding labanan. Uminda sa sakit ang isang lalaking nakasut ng dilaw na baluti. Sinabi ng sugatang lalaki na nagtamo siya ng matinding pinsala dahil sa nangyaring labanan. Ang lalaki ay si Demian ang combat god. Nasa level 904, ang nangunguna na sa PvP ranking. May lumabas na notification tungkol sa status effect na lahat ng kanyang abilidad ay hamina. Nakakaranas din siya ng matinding pagveryugo ng katawan. Nakasilyo na rin ang kanyang mga skill kaya hindi na siya maaari pang gumamit ng kahit anong skill. Napamura na lang siya at napatanong na kung ang laro bang iyon ay madaming status effect. Ayon pa sa notification na naapektuhan siya ng putrefaction kaya mas bumagal ang kanyang pagkilos. Dahil sa mga status effect na natamo ay napasukan na lang siya ng dugo. Pero nagawa pa rin niyang ngumiti matapos mapagtanto na ang Saint Magnus at kahit ang Great Day God ay hindi siya magawang ihil sa kalagayan niya ngayon. Maya-maya ay may dumating na lalaki na nakasuot din ng baluti at sinabi nito kay Demian na kung hindi na ba nito makayanan. Dagdag pa ng lalaking may tungkod na dragon na napakahirap talagang patayin ng ipis na si Demian. Ang dumating ay si King Arthur ang leader ng attack force laban sa Demon King. Sinugod ni Demian si King Arthur dahil nagawa siya nitong traidorin. Hinayaan siyang magpakahirap para talunin ang Demon King at sa huli ay aagawin sa kanya ang tagumpay. Dahil sa nanghihina na si Demian ay wala na siyang kalaban laban sa Tridor kaya mabilis lang siyang nahirapan sa atake ni King Arthur. Habang kinukuryente ni Arthur si Demian ay tanong nito na kung anong mga pinagsasabi ni Demian. Tanong ni Demian na bakit siya nito nanawang pagtaksilan. Sagot lang ni Arthur na bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Sa bandang likuran ay nagsasiguwa ng isang pag-atake ang Demon King. Ayon sa notification na ang Lord of the Abyss na si Abraxas ay nagtangkang magsigawa ng 7th Demonic Path style. Lumingon si Arthur sa Demon Lord at Nanas dahil nag-aabala ito. Naglabas ng kapangyarihan si Arthur at sinabi sa Demon Lord na sino ito para guluhin ang kanyang pagsesalita. Ginamit ni Arthur ang kanyang ultimate attack na Heavenly Omnipotent Destruction Barrier. Nagkaroon ng maraming circle na naglabas ng naglalagablab na apoy na sumunog sa Demon Lord. Matapos nun ay sinabi ni Arthur kay Demian na ang lahat ng tao ay dapat inaalam ang kanilang lugar sabay kumilos ng mabilis at sinikmuraan si Demian na naging sanhi ng pagsuka nito ng dugo. Bulagta si Demian matapos na sikmuraan. Tinapak-tapakan pa siya ni Arthur habang sinasabi na ang basura ay mananatiling basura, at ang mababang uri ay mananatiling mababang uri. Pero ang isang walang silbing magut na ito ay gustong maging bayani.
Sinabi ng may pagyayabang ni Arthur kay Damian na wag nitong isipin na isa iyong fatal error. Galit lang na nakatitig si Damian kay Arthur habang unti-unting pamipikit ang mga mata. 10 taon nang nakalipas ang world first virtual reality game na Arcia Chronicle ay inilabas. Mayroon itong makatotohanang graphics, kasama ng mga nabubuhay na NPC na naka-attract sa hindi mabilang na mga players. Ang main event ng larong ito ay talunin ang Demon Lord. Pinapayagan ang lahat ng manlalaro na maging bayani ng Arcia Chronicle sa unang pag-clear nito at binibigyan ng otoridad na bumuo ng sarili nitong bansa. Binibiyayaan din ang mga players ng kapangyarihan sa pakikipaglaban. Dahil doon ay maraming players ang inilaan ng kanilang buhay para lang sa larong Arcia Chronicle. Isa na rin doon ang ating bida na si Jin Sung, na kilala bilang Damian sa laro ang #1 PvP rankers. Dahil sa kodika ni Jin Sung sa laro ay nag-alala na ang kanyang ina at kahit umiiyak pa ito sa kanyang harapan ay hindi niya iyon pinapakinggan. Pati ang kanyang kapatid na lalaki ay nagagalit na din sa kanya at nagsisisi na kung bakit nagkaroon siya ng kapatid na adik sa laro. Pero hindi niya iyon pinakinggan, bangkos pinagpatuloy ang laro at nagpalakas gamit ang kanyang karakter na si Damian. Sa laro ay nakilala niya si King Arthur, ang totoo nitong pangalan ay Jung Yumin at ito ang inapo ng goddess na si Arya at nagtataglay ito ng Infinite Circle. Ang skill na nagbibigay sa user ng walang hanggang mana. Pinamumunuan nito ang attack force sa pamamagitan ng kanyang kasanayan at charisma. At salamat dito dahil nagawa nilang maabot ang Demon King Palace Dungeon. Pero sa bandang huli ay nagawa siya nitong pagtaksilan at gamitin para pahinain ang Demon Lord. Kahit na nanghihina na ay pinilit pa rin ni Damian na gumapang para atakihin ng mahina niyang katawan ang traidor na si Arthur. Nagpasalamat si Arthur kay Damian dahil dito ay nagawa nilang mapasok ang Demon Lord Palace Dungeon at nagawa pa niyang mapatay ang Demon Lord. 2 ibon sa isang bato lang. Tanong ni Damian na kung plano na ni Arthur ang lahat sa simula pa lang. Nakangiting sagot ng traidor na Arthur na ganun na nga. Sinipa ni Arthur si Damian sa ulo at galit na sigaw nito na sa simula pa lamang ay ayaw na niya dito. Habang nakahandusay ay napapaisip na lang si Damian na kung sa ganung paraan siya mamamatay. At ang papatay pa sa kanya ay ang traidor na gaya ni Arthur na wala man lang nagawa kundi makinabang lang. Maya-maya ay may tinig na nagsalita sa isip ni Damian at inaalok siya nito kung gusto nitong maghegenti. Gumapang si Damian at inaabot kung saan naririnig na nagmamula ang tinig. Sinabi ng tinig na nauunawaan niya, sa ngalan ni Abraxas, ang Ancient Evil at Lord of Abyss. Napansin ni Arthur na gumagalaw pa ay Damian. Mungkahi ng tinig na makipagtulungan si Damian, Ancient Demon. Napatayin Arya ang goddess ng liwanag at ibalik ang pagkawasak ng mundo. Nagalit si Arthur at sinabi kay Damian na napakatibay ng bulating ito. At tinangkang babasagin ang ulo nito. Nang tatamaan na ng atake si Damian ay nagkaroon ito ng barrier na nagproteka sa kanya mula sa atake ni Arthur. May pahabol pa na tinig mula sa Ancient Demon na binansagan si Damian na ito ang mapaghiganting si Damian. Isang umaga sa mga kabahayan. Biglang nagising si Jin Sung sa kanyang pagkakatulog. Pagod na animoy binangungot. Pawis na pawis ang kanyang pagmumukha. Naglingga-lingga siya sa kanyang paligid at nagtatanong sa isip kung ano ang nangyari. Natanong niya na kung iyon ba ang kanyang silid. Maya-maya ay may nagbukas ng kanyang punto at pumasok ang kanyang kapatid na lalaki. Sinabi nito kay Jin Sung na lumabas na ito at kakain na sila. Gulat na nakatitig si Jin Sung sa kayang kapatid. Tanong nito na kung ito ba si Jin Hon. Nagtatakang sagot ng kanyang kapatid na kung anong pinagsasabi ni Jin Sung. Sa isip-isip ni Jin Sung na sa panahong ito ay isa ng ganap na commission military officer ang kanyang bunsong kapatid na si Jin Hon, kaya bakit nakasuot ito ng school uniform? Salaysay ni Jin Hon na inutusan siya ng ating bida na gising siya nito ng maagap dahil paalis ito ngayong araw. Kaya lumabas na ito ng silid nito at kumain na sila. Matapos noon ay umalis agad ay Jin Hon at tinaklab ng malakas ang pinto. Napahawak sa ulo si Jin Sung at napaisip kung nasisiraan na ba siya ng ulo. Lumingon siya sa paligid at nakita ang kalendaryo na sa kasalukuyan ay July 28, 2020 pa lang. Napagtanto niya na ang taong iyon ay petsa kung saan bago palang ilalabas ang Arcia Chronicle. Napaisip na lang siya kung nagbalik ba siya sa nakaraan. Kumain si Jin Sung kasama ang kanyang kapatid at ina.
Sa sobrang lakas kumain ni Jin Sang ay napatanong na lang ang kanyang ina na kung anong nangyayari dito. Natulala naman ang kanyang kapatid dahil tinalo na siya ni Jin Sang sa lakas kumain. Maluha-luha naman si Jin Sang habang iniisip na matagal-tagal na rin mula nang kumain siya ng lutong bahay. Sinabi niya sa kanyang ina na luto nito ang pinakamasarap. Bumalik pa sa kanyang alala noong mga bata ba sila at malusog pa ang kanyang ina, na hinahinan sila ng nasarap na pagkain. Napahinto si Jin Sang sa pagkain matapos mapagtanto na madami na pala siyang nakain. Habang nakatingin sa cellphone si Jin Hoon ay may napanood siya na isang video na nagtatanong na kung ano ang nagpapabulas ng daloy ng dugo. At ano ang nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga ito. Sa isip niya na sa mundong puno ng mga espada, magic at walang katapusan na paglalakbay. Ang epektong alamat ay nailathala para sa ang world-first virtual reality game ay magsisimula na ngayon. Natanong na lang ni Jin Hoon na ano naman ang bagay na iyon. Sagot ng kumakain na si Jin Sang na iyon ay ang AC. Galit na sumigaw si Jin Hoon at tinanong sa kanyang kuya na kung ang tinutukoy ba nito ay isang air conditioner, at alam daw ba ni Jin Sang na kung magkano ang bill ng kuryente noon kada buwan. Galit na sagot ni Jin Sang na ano ang pinagsasabi ng kanyang kapatid, ang tinutukoy niya ay ang pangalan ng game. Sagot ni Jin Hoon na nababaliw na si Jin Sang. Lumapit si Jin Hoon sa kanyang kuya kaya pinisilno Jin Hoon ang pisngi nito habang iniisip na ngayong araw ang labas ng game na iyon. Nagkamkam siya ng kanyang kamao at binanggit ang pangalan ng laro na Arceus Chronicle. Makalipas ng ilang oras ay nagpas siya nang umalis si Jin Sang. Sinabi niya sa kanyang ina na babalik na siya sa kanyang tirahan. Bilin ng kanyang ina na wag siya masyadong magpakapagod. Sumangayon lang naman si Jin Sang. Pahabol ni Jin Sang sa kanyang ina na alagaan nito ang kanyang sarili, sabay sabi sa driver na dalahin siya nito sa Gamjong Station sa pinakamabilis na paraan na makakaya nito. Habang nakasakay siya sa taxi ay hindi parent siya makapaniwala na bumalik siya sa nakalipas na 10 taon. Tumingin siya sa kanyang cellphone at may tiningnan na isang bagay. Sa kanyang pag-iisip ay yun ang Galaxy M24 na Apple capsule na kinukonsidera bilang pinakamaganda at hindi maituturing na basura. Bumalik sa kanyang alala noong siya ay nasa pinakamababa pa lang. Matapos magkasakit ang kanyang ama ay araw at gabi na siyang nagtrabaho para kumita ng pera. Matapos niyang gawin ang kayang mga trabaho ay nagtotonggo siya sa laro kaya naputol ang ugnayan niya sa kanyang pamilya. Nalulungkot si Jin Sang habang naaalala ang mga panahong iyon sa nakaraan niyang buhay. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay biglang may lumabas na notification sa kanyang itaas na sinasabi na ang OVO system ay nag-activate na. Nagsimula na itong mag-countdown. May natitira na lang siyang 167 hours 59 minutes and 58 seconds. May notice pa na kapag hindi siya nakapag-log in sa game ay mauuwi yun sa kanyang kamatayan. Kinabahan bigla si Jin Sang dahil pag hindi siya naka-log in ay mamamatay siya. Hindi pa niya naka-register sa laro. Maya-maya ay bigla siyang napangiwi at sumakit ang ulo matapos may mga salitang di maintindihan ang pumasok sa kanyang isipan, na animoy nagpapaalala sa nakaraan niyang buhay. Malamang ang tinig na iyon ay nagmula kay Abraxas na nagbigay sa kanya ng pangalawa niyang pagkakataon. Sa isip-isip ni Jin Sang na narinig na niya ang boses na iyon. Tanong naman ng driver sa ating bida na kung ayos lang ito. Matapos noon ay dali-daling nagtonggo si Jin Sang sa Sinsadong Daroso Hill. Sa Virtual Reality Operating System Store, ang Evertail. Tanong ng babaeng staff sa kausap nito na kung naghahanap ba ito ng product na ilalabas ngayong araw. Seryosong sumangayon si Jin Sang na pinagpapawisan. Humingi ng paumanhin ang staff kay Jin Sang dahil ang kanilang mga capsule ng kanilang main branch ay nanakalaan para sa kanilang reservation system. Mungkahi pa nito na kung payag si Jin Sang ay magpunta ito sa customization test. Seryosong sagot ni Jin Sang sa staff na wala siyang pakialam kahit na hindi yun sale dahil ang gusto niya ay ang capsule na ilalabas ngayong araw. Gulat naman ang staff sa kanyang narinig kaya sinamahan niya ang ating bida sa isang lugar nang may malaking ngiti sa mukha. Pagdating nila sa lugar ay bumungad sa kanila ang isang capsule na nagkakahalaga ng 2 million won. Sinabi ng staff na iyon ay ang capsule na naka-reserve na para sa iba pero ipina-cancel noon. Kaya ginawa na lang nila iyong pang-display sa kanilang store. Di nag-atubay lang kinuha ni Jin Sang ang capsule at iniabot sa staff ang kanyang card para bayadan.
Hindi na naman makapaniwala ang staff sa agarang pagbabayad ni Jin Sung at naisip pa na kung mayaman ba ito. Sinabi ng mga staff na ngayon ding hapon ay madi-deliver kay Jin Sung ang capsule matapos nila iyong ma-installan. Sabay nagpasalamat ang mga ito. Makalipas ang ilang oras ay pumasok na siya sa capsule para mag-register. At nagsimula ang virtual reality mode synchronization. Sa isip-isip ni Jin Sung na wala ng laman ang kanyang bank account pero huli na para magsisipa. Sa isip-isip niya ay kailangan niyang masuri ang status window at kung paano siya makakabalik sa tamang oras. At wala din siyang pangamba sa boses na nagsisilita sa kanyang isipan. Nakakasigurado siya na iyon ang Demon King na si Abraxas. Mga ilang ngunito ang nakalipas ay natapos na ang pag-synchronize, at matagumpay siyang nakapasok sa Arcia Chronicle. Tanong ng system na kung gusto na ni Jin Sung na magsimula sa laro. Kumpiyansang sinabi niya na simulan na. Sa isang banda sa San Francisco, California, USA sa main headquarters at mainstream ng larong Arcia Chronicle. Sa loob nito ang Evertail HQ Top Secret Department Oracle. Sa kanilang mainstream ay nagkaroon ng sunod-sunod na warning kaya nag-alala na ang operator ba si Clue. Napapatanong na lang siya kung ano ang nangyayari. Hinawakan niya ang mic at sinabihan ang lahat ng operator sa Oracle Department na makinig ang mga ito sabay sinabi ang salitang code black. Nang marinig ng mga operators ang salitang code black ay nataranta na ang mga ito dahil ang code na iyon ay isang emergency. Utos pa ni Operator Chloe sa mga ito na simulan na ang response protocol. Tinawag ni Operator Chloe si Mr. Kim para tingnan ang bagay na iyon. Humahanggos na tumatakbo palapit si Mr. Kim na siyang head ng Oracle Department. Pagtingin siya sa mainstream ay nagulat siya sa napakaraming warning sa kanilang system na kanyang nakita. Kinabahan ng matindi ang head na si Kim at nagtanong kay Operator Chloe kung gaano na iyon katagal. Sagot ni Chloe na ngayon lang nangyari iyon ng biglaan, ni hindi nila alam kung ano ang dahilan. Salaysay ni Operator Chloe na ang Akashic Record Protocol ay bablock ang mainstream at mas bumibilis pa ito. Kapag nagpatuloy pa iyon ay mawawala na sila ng control. Ipinuproseso ng Hyper AI ang Akashic Records na ginagamit para magawa ang larong Arcia Chronicle. Pero mas marami pa ang hindi nakakadisber noon. Si Master Kim at ang Oracle ay mitigang binabantayan iyon. Isang pagkakamali lang ang kanilang magawa ay magwawakas ang buong system at mawawasak ang kabuuan ng laro. May lumabas na warning na bumaba na sa 48% ang control nila sa mainstream. Mas bumaba pa ito sa 36%. At tuluyang bumaba sa 25%. Ninas na si Mr. Kim sa mga nangyayari dahil kapag nagpatuloy iyon ay mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Inutos ni Mr. Kim na alisin ang control sa mainstream. Hindi naman pumayag si Operator Chloe sa gustong mangyari ng head. Galit na sumigaw si Mr. Kim at inutos na magdamali dahil hindi nila hahayaan na tuluyang mawasak ang Arcia Chronicle. Mabilis na pinindot ni Kim ang pulang buton habang sinasabi na hindi niya kukunin ang responsibilidad sa nangyaring iyon. Matapos noon ay bumalik na sa lahat sa dati kahit na mababa ang porsyento ng kanilang control sa mainstream. Dahil sa pagpasok ni Jin Sung kaya nagkaganon ang system ng mainstream. Ayon sa notification ni Jin Sung na nakapasok na siya sa laro at ang pangalan ng kanyang character ay Demian. Naka-access siya sa date na July 29, 2020. Pagmulat niya ay napapunta siya sa isang lugar na tinatawag na Whispering Island. Nasabi niya sa kanyang sarili na tuluyan na siyang nakabalik. Bumalik sa kanyang alala mula noong 10 taon ang nakalipas at ang pangalan ng kanyang character na Demian. Naalala din niya ang traidor na si King Arthur na ang tunay na pangalan ay Jung Yumin. Nitindaan pa niya ang mga pangmamaliit nito sa kanya habang siya ay nanghihina noong pagtaksilan siya nito. Ikinungkam niya ang kanyang kamay at ipinangako sa sarili na hahanapin niya ang traidor na ito. At kapag nangyari iyon ay walang maiiwan na buto nito sa mundong ito. Nag-apoy pa siya sa galit at nagbantang pagsisisihan nito ang pagtraidor nito sa kanya sa nakaraan. Naglingga-lingga siya sa paligid at natanong kung nasaan siya mismo. Marahil ay starting village siya. May lumabas na notification sa kanyang harapan na si Player Demian ay nakumpirma ang impormasyon matapos mag-log in. Naging pula ang mga notice sa kanya at sinabi nito na nagsimula na ang initializing countdown sa kanya.
Ang kanyang text number ay 00000001 dahil siya ang kaunahang nag-register sa laro. Binigyan din siyang notice ng beginning test. Ang test ay may tatlong kondisyon. Una ay kapag nabigo siyang mag-log in sa game sa loob ng 168 hours ay mauuwi sa kanya sa pagkamatay sa totoong buhay. Pangalawa, kapag namatay ang kanyang character ay mamamatay din siya. Pangatlo, kapag ang kanyang character ay nabigo na makamit ang layunin nito sa nakatalagang oras ay mamamatay siya. Napamura na lang si Demian sa mga kondisyon na binigay sa kanya ng notification. Sumakit ng matindi ang kanyang ulo matapos lumabas ang notification na nire-release ang kanyang sensory limit. Matapos makumplito ang sensory limit ay bumalik na sa normal ang kanyang pakiramdam. Galit na nagtanong si Demian sa system na kung anong ginawa nito sa kanyang katawan. May lumabas na notification at sinabi nito na ang class ni Demian ay tinatawag na Voodooist. Napatanong na lang siya na kung ano ang Voodooist at anong katangahang class character ang bagay na iyon. Ang Voodooist ay nananatiling makatotohanan sa primeval forces at sila rin ang pinaka-nakaapekto sa sinaunang masyika, sumpa at kamatayan. Ang kanilang pagkakakilanlan ay nanatiling misteryo, at pinaniniwalaan nilang ang kamatayan ay kapareho sa kapahingahan. Sa kabilang banda rinig ang malakas na pagmumura ng ating bida sa gitna ng kagubatan, nang ipakita sa screen ang kanyang kasalukuyang kalagayan bilang player. Ang kanyang player name ay Demian na mula sa class ng Voodooists, merong prosperity na negative 9,999,999, 9,999 at tanan ang titulo bilang absolute evil, samantalang ang kasalukuyang abilidad ay nasa 1 puntos lamang lahat. Minsang pang napamura si Demian nang makita ang status sa screen, bukod dun hindi siya makapaniwalang walang kwenta ang mga stats na meron siya. Kasabay ng paglitaw ng kakaibang tato ni Demian ang nakatago naman niyang class rank, ngunit nakalagay ditong ang kinabibilangan niya ay bihasa sa paggamit ng mga lason bilang pang-atake. Hindi pa man nakikita kung saang class siya nabibilang ngunit inado si Demian na hindi ito ang nais niya, naiinis siyang napakamot sa likudan ng ulo. Ngunit gulat siyang napabalikwas matapos mamula ang window at ipagbigay alam ang sunod-sunod na warning. Bumaba sa negative 9,999,999,999 ang prosperity ni Demian, kasabay ng nakakagulat na mga penalty. Hindi naman maiwasan ng ating bida na matarante dahil hindi siya sigurado sa nangyayari, matapos ipaalam ng notification na nakagawa siya ng isang krimen. Taranta at inis niyang inalog-alog ang status window dahil ani ay mangyayari lang ang ganoon kalaking penalty, kapag pumatay ka 1 bilyong mga tao, kaya't hindi ito posible sa kanya. Patuloy na napapaisip si Demian hanggang sa napagtanto niyang maaaring pasukin, nang di inaasahang mga bisita ang larong iyon. Hindi na natapos ang mga penalty na ibinigay sa kanya ng system, kaya't halos mawalan na ng ulirat ang ating bida at napapaiyak na lang sa mga nangyayari. Dahil sa napakaraming penalty na natanggap niya siguradong iisipin ng mga tao na siya ang Demon King, at walang tigil siyang tutugisin ng mga ito. Sandaling napaatras si Demian kasabay ng pag-iisip na ito na ang pandalaw niyang pagkakataon, at sa puntong yun mukhang magiging abala siya na makibaka para sa kanyang buhay. Dahil sa pangyayaring iyon at upang hindi makilala ng sinuman, nagdesisyon siyang magtakip ng kanyang mukha. Ilang minuto lang ang nakalipas tinungo ni Demian ang Dunbarton Village, agad niyang binuksan ang pinto ng isang gusali at tumambad naman sa kanya ang isang matanda. Agad na pagbiting tanong ni Chief Elmore kung si Demian ba ay isang adventurer mula sa ibang mundo. Kasunod ang masayang pag-welcome niya dito, ngunit natigilan ng matanda nang makita ang nekotikip na mukha ng ating bida, habang pang ibaba lang ang suot at dala ang natatangi niyang armas. Puno ng kuryosidad na tanong ni Chief Elmore kung bakit may suot na paper bag sa mukha ang ating bida. Wala sa sariling sagot naman niya na nais niyang maging astig. Hindi naman agad nakagalaw at nakapagsalita ang matanda na halatang ikinagulat ang di inaasahang sagot ni Demian. Samantalang nagsisisi naman ang ating bida sa biglaan niyang sagot at namumula pa ang pisngi sa loob ng paper bag, saad pa niya sa isip na hindi niya ito gagawin kung ito ay hindi mahalaga. Lumunok ng laway ang matandang chief saka sinubukang alisin sa isip ang narinig, at sinabing may kagamitan ang lahat ng bagay upang mabasag ang sandaling katahimikan. Agad namang sinabi ni Demian ang kanyang sadya na nais niyang makatanggap ng misyon,
Ikinagulat naman ito ng matanda na halata ang pananabik at nabitiwan pa nito ang mga hawak na papel kaya tarantang pinulot ang mga ito. Bigla naman itong sumeryoso at may diin na sinabi kay Dimian na pakinggan nito ang lahat niyang sasabihin. Paliwanag ng matanda na ang Whispering Island ay puno ng mga sisiw, na kumakain sa lahat nilang mga inani na halos wala nang natitira sa kanilang mga imbakan. Iniabot ng matanda ang isang papel sa ating bida kasabay ang bilin na ang misyon niya ay pumatay ng 10 sisiw, at iyon ang unang misyon na magagawa niya. Hindi na nagsayang pa ng oyas di Dimian nang matanggap ang misyon, at agad niyang tinungo ang bundok sa likod ng Dunbarton Village. Habang tahimik ang paligid at tanging huni lang ng mga cute na sisiw ang maririnig, tahimik naman itong pinagbabalakan ng ating bida habang nakatago sa isang makapal na halaman. Nang mahanap ang perpektong pagkakataon agad niyang ginamit ang iniihipang armas, na naglabas ng matalim at nakal-alasong talam na tumusok at pumatay sa munting sisiw. Nang tagumpay itong mapatay lumabas sa pinagtataguan si Dimian upang tingnan ito, pinilit pa niyang lapitan ito ngunit hindi din niya nagawa dahil sa labis na panghihina. Napaupo sa lupa ang ating bida dahil sa pagod at doon niya naalala na nasa 1 puntos pa lang ang kanyang stamina, kaya't ganoon na lang ang naramdamang panghihina. Habang nakasalampak sa lupa lumabas sa screen ang unang misyon ni Dimian, natalunin ng mga Whispering Island chicks at masigurado ang kaayusan ng mga imbakan sa Dunbarton Village. 10 sisiw ang kinakailangan niyang talunin ngunit sa kasalukuyan ay isa pa lang ang nag-aawa niyang mapatay. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng ating bida habang sinasabi sa sarili na siyam na lang ang kinakailangan niya. Tiningnan pa ni Dimian ang kanyang status window upang makita kung ano pang ibang armas ang maaari niyang magamit. Ngunit maliban sa poison dart ay wala nang iba pang available, dahil ang ilang mga armas ay patuloy pa ring naka-unlock. Habang pinagmamasdan ito naisip ni Dimian na walang ibang makakatulong sa kanya, dahil mabubuksan lamang ang mga ito at magagawa niyang matutunan oras na maabot ang level 10. Matapos ang sandaling pahinga tumayo na si Dimian kasabay ang pagpagpag sa sarili, at napangiti sa kaseryusong sinabi na simulan na ang kanyang misyon. Napatakbo at napasaing na lang ang mga munting sisiw dahil sa tumatama ditong mga dart, ngunit hindi pera nila nagagawang makatakas dahil sa laso na kaakibat nito na agad ikinakamatay ng mga ito. Sunod-sunod na notification ang dumating kay Dimian matapos matalo ang mga sisiw, kasabay din ang pagkakaroon niya ng experience points. Sa kabilang banda isang bakinang nagusali ang makikita na kilala bilang Yushin Group Building. Nang bumukas ang pinto ng isang animoy capsule makikita sa loob nito ang isang lalaki habang relax na nakaupo. Matapos nag-ilang minuto agad na naitanong ng isa pang lalaki kung kamusta ang lagay ng lalaki, sagot naman nito na hindi na masama ang kanilang produkto kasabay ang pagkuha sa iniabot na pamunas ng lalaki. Habang pinupunasan ang kanyang mukha tanong ng lalaki kung kamusta ang mga domestic users ng kanilang produkto. Sagot naman ng nakaitim na lalaki na agad na naubos ang produkto sa unang araw pa lang ng release ng mga ito, dagsong pa nito na mukhang ang pagbabagong magaganap ay mangyayari na sa susunod na linggo. Bigla namang tumunog ang telepono ng lalaki kaya't agad siyang napalingon dito, kasabay ng pagsagot dito nakangiting lumabas ang lalaki at isinara ang pinto, marahang tanong niya sa kausap mula sa kabilang linya kung naihanda na ba nito ang kanyang hiniling. Sagot naman ng kausap niya na nasa ayos na ang lahat ng bagay. Habang matalim na nakatingin sa kawalan pinakikinggan ng lalaki ang mga bagay na ipinahanda niya, kabilang na ang pinakamagandang class, pinakamabilis na paraan upang mag-level up, maging ang pinakamahalagang kagamitan. Agad na nasiyahan ng lalaki sa mga narinig sa kasinabing oras na upang gumawa siya ng pagbabago sa entablado. Kasunod nito masaya siyang nagpaalam sa kausap upang putulin na ang tawag sa kabilang linya. Habang nakaupo at pinagmamasdan ng lumilipad na mga ibon sa labas ng mataas na building, sandali pang damapo sa kanyang isip ang AC. Animoy nagliwanag pa ang mukha ni Jung Yumin matapos maisip ang interesanteng game. Siya ang ika-4 na anak ng may-ari ng Yushin Group at isang professional na manlalaro ng MOBA game. Siya rin ang karakter na may nickname na King Arthur. Saad pa niya sa isip na hindi na siya makapag-intay na makapasok sa laro. Sa kabilang banda humahanggos na nakaupo sa lupa si Dimian, matapos mapagpapatay ang mga mumunting sisiw. Habol pa ang hininga niya nang subukan niyang tingnan ang kanyang status window, at nakitang agad na tumaas sa ikalawang baitang ang kanyang level.
Napaiyak si Dimian sa tagumpay na narating na animoy nanalo siya sa isang patimpalak, at hindi niya mapigil ang labis na kasiyahan. Ngunit sandali siyang natigilan nang muling tumunog ang notification kasunod ang pagpapakita ng kasalukuyan niyang kalagayan. Bukod sa pagtaas ng 1 puntos ng kanyang level ay wala nang iba pang nabago sa status ni Dimian, ngunit kasunod nito napansin din niyang meron pa siyang natitirang 5 stat points. Hindi makapaniwala ang ating bida sa nakikita niya, dahil karaniwang 2 stat points lang ang nadidagdag kapag nag-level up ang isang player. Base pa sa kaalaman ni Dimian, tanging ang mga makapangyarihang class lang o ang mga swerteng karakter ang nakakakuha ng 3 stat points tuwing mag-level up. Hindi naman maitago ni Dimian na utay-utay niyang nagugustuhan ang class na kanyang kinabibilangan, na ayon pa sa kanya ay mukhang hindi naman ganoon kasama gaya ng kanyang inaakala. Matapos ito na ikuyom ni Dimian ang kanyang kamao, kasabay ang nakangisi ngunit matalim na tingin sa kawalan at ang mapagbantang salita, na mag-intay lang si Jungyumin dahil sisiguraduhin niyang kakainin niya ito ng buhay sa kanyang pagbabalik. Nagdudumaling nagtatakbo si Dimian na animoy tinatakasan ang kamatayan, dahil sa mga inaheng manok at tandang na nagdudumali din siyang maabyutan. Napalingol naman ang isang lalaki na nagsasamape ng damit sa labas nang mapansin ang plotting, ngunit hindi na niya nagawa pang makaiwas ng daluhungin ito ng ating bida na walang pakialam sa kanyang madaanan. Gulat na gulat ang lalaki nang tuluyan ang nakalayo si Dimian, ngunit muli siyang napanganga nang makita ang grupo ng mga manok na paparating. Napaiwas na lang ang lalaki kasabay ng pagtaas ng paas at para namang walang nakita ang mga manok, na tuloy-tuloy lang sa pagtugis sa ating bida at layunin na paghigantihan ito dahil sa ginawa niya sa mga sisiw. Ang pangyayaring ito ay nakitang lahat ng iba pang mga player, inakala pa ng isa sa mga ito na nasisiraan na ng ulo ang ating bida, samantalang napapaisip ang isa na baka isa siyang tagapag-alaga ng hayop, ngunit ayon sa pangatlong lalaki isang hayop lang ang inaalagaan ng isang tamer. Gayunpaman habang patuloy na pinapanood ang ginagawang pagtakas ni Dimian, nasabi nila sa isip na hindi din ito magtatagal at mahuhuli din ng mga manok. Kasabay ng pagharap sa likod agad na ginamit na pinalipad ni Dimian ang kanyang dart, tumilapon naman ang isang manok na agad tinamaan nito na siya nitong ikinamatay. Gayunpaman dahil iisang armas lang ang nagagamit ni Dimian at lubhang napakarami ng kanyang mga kalaban, pinagpapawisan siya at napapaisip na marahil nasubrahan siya sa pagpatay sa mga ito. Mas lalong nagalit ang mga manok ngunit walang balak na sumuko si Dimian, na layuning may hulog ang mga ito sa butas nang sa ganun ay madalong niyang matutupad ang misyon sa kanya ng matandang chief. Sandali siyang tumigil at naglinga-linga sa paligid sa kahinahanap ang patibong, habang nag-aapoy naman sa galit ang mga manok na patakbong sumugod sa kanya. Kasabay ng pagngisi ni Dimian na sigurado niya na ito na ang katapusan para sa mga manok, at nang tapakan ng mga ito ang kanyang patibong agad na napadaing ang mga ito kasunod ang pagbagsak ang malalim na butas. Kahit na nakasuot ng paper bag kita pa din ang kislap sa mga mata ni Dimian dahil sa wakas ay matatapos na ang kanyang misyon, kasabay ng malawak na ngiti itinaas niya ang kanyang poison dart saka sinabing maghanda ang mga manok na maging kanyang experience points. Sunod-sunod na ipinagbigay alam ng notification ang pagkatalo niya sa mga manok, matapos polanan ng nakal-alasong dart ang mga ito. Agad din siyang nag-level up sa siyam na palapag kaya't nagliwanag ang kanyang katawan, habang ramdam ang lakas na nadagdag sa kanya. Malademonyong napapangisi si Dimian sa tagumpay na nakamit at animoy napapasayaw pa sa sobrang kasiyahan. Animoy kinikilig pang sinasabi sa sarili na ilang experience points na lang, at magagawa na niyang makarating sa level 10 at matututunan ang iba pang mga skills. Nanlaki naman ang mata ng ating bida nang ipagbigay alam ng notification, na makakamit lamang niya ang isa pang puntos upang mag-level up sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa kabilang banda maririnig naman mula sa kabilang bahagi ng gubat ang pagdaing ng mga manok, habang walang awa itong pinagpapatay ng mga di pa nakikilalang player. Ilang notification din ang sunod-sunod na dumating sa bawat isa sa kanila, na lubos naman nilang ikinatuwa. Habang nakangiti tanong pa ng user na si Chol Minjang kung ito na ba ang mga halimaw na tinutukoy sa laro, na animoy minamaliit ang bawat manok na kanyang pinagpapapatay. Nasisiyahan naman si Dong Chol at Minyong habang patuloy ding tinatagpa ang mga manok, at sinasabing hindi sila makapaniwalang ganoon lang kadali ang larong kanilang pinasok. Saad pa ng dalawang lalaki na mas matamis pa ito sa matamis, at lubhang napakadali lang ng AC, habang nagtatawanan silang lima.
Bagaman wala silang idea kung sino ang lumikha ng larong iyon ngunit nagpapasalamat sila, dahil sabi nga sa kasabihan ang pagkaing luto ng iba ay mas masarap. Agad na nag-level up si Minjang at narating ang 7 level habang natutuwa naman siyang pinagmasdan ng kanyang mga kasamahan. Nakangising saad pa niya na siguradong magiging top player silang lahat, dahil sa bilis ng kanilang pag-level up. Sa gitna ng kanilang pagtatawanan hindi nila namalayan ang paglapit ni Dimian, na nagtanong pa kung nasisiyahan ba sila sa kanilang ginagawa. Kasabay ng paglingon sa likod sagot ni Minjang na nasisiyahan siya, ngunit hindi na niya ito natapos dahil agad siyang binigwasan ng malakas na suntok sa mukha ng ating bida. Agad na nawala ng malay ang lalaki dahil sa lakas ng suntok na iyon at natanggal pa ang ilan niyang mga ngipin. Napanganga naman at natutulala ang kasamahan ni Minjang na hindi peren maproseso sa utak ang nangyari, ngunit patakbo ding tiningnan ng kanilang kasamahan upang suriin. Mabibigat na hakbang ang ginawa ni Dimian na sumindek naman sa kasamahan ni Minjang, at kasabay ng pagtabingi ng kanyang ulo madiin niyang tanong kung kinain ba ng mga ito ang kanyang mga manok. Habang takot ang mga mata ng dalawang lalaki sa tabi ng nakahadusay at tagilid ang panga na si Minjang, babalang saad ni Dimian na iluwan ng mga ito ang manok na kinain nila. Pasigaw naman at tapang-tapang ang saad ng isang lalaki na hindi sila kumakain ng ipot, saka tinawag na walang kwenta ang ating bida habang ang isa naman nilang kasamahan ay takot na nakatago na sa kanilang likuran. Nilingan naman ni Dimian ang paligid at tumambad sa kanya ang napakadaming mga manok, na napatay ng mga pusit na lalaki bagaman patuloy ang pagtanggi ng mga ito. Namula sa galit ang ating bida saka may pagbabantang sinabi na hindi siya naniniwala sa mga walang kwentang baguhan, saad pa niya na marahil nais ng mga ito na mamatay na mismo sa araw na iyon. Nang inig naman sa Teiko ang dalawa sa mga ito nang sabihin ni Dimian na ito na ang huli nilang pagkakataon upang tumakas, ngunit kailangan muna nilang ibalik ang kanyang experience points mula sa mga napatay na manok. Habang patuloy ang pagbabangga ni Dimian nagising naman ang pusit na si Minjang, at walang pag-aalinlangang pinulot ang kanyang espada. Kasabay ng pagtayo hindi pa man lang niya pinunasan ang nagdurugong mukha, ay agad na itong sumugod sa ating bida upang umatake. Wala namang pag-aatubiling bumwelo si Dimian sa kasinabing hindi siya nagkulang sa paalala, kasunod nagpuwersadong paghampas sa ulo ng lalaki gamit ang matibay nilang poison dart. Halos may upi ang ulo ng lalaki at sa lakas nito ay walang buhay itong bumagsak ang sahig. Napasigaw naman ang kasamahan ni Minjang dahil sa gulat at bilis ng mga pangyayari, ngunit utos ng isa sa mga ito na sabay-sabay silang sumugod upang mapatay ang ating bida. Iyon nga ang ginawa ng mga tanggang lalaki at nagdod umali pang umatake ng hindi man lang nag-iisip, habang si Dimian naman ay nakatayo lang at iniintay ang paglapit ng mga ito habang nagliliwanag ang buo niyang katawan. Iwinasiwas ni Dimian ang hawak niyang armas at mabilis ding diniponsahan ang sarili, kaya't nagtalsik na animoy mga latang walang laman ang mga pusit na lalaki. Halos magkapalitan ng mukha ang mga ito matapos ang patuloy na pambubugbog sa kanila ng ating bida, habang ang isang lalaki ay nagdadalawang isip pang sumugod. Ngunit disidido si Dimian na walag iwang buhay sa kanila kaya't kasabay ng malakas na sigaw ng pagdaing, ay tuluyan ng nakagutan ng hininga ang lalaki dahil sa malakas na hampas ng poison dart sa kanyang ulo. Habang duguan ng 3 pusit na nakasalampak sa lupa, nanginggig sila sa takot dahil sa anilay baliw ang lalaking kaharap nila. Nang mapatay na ni Dimian ang user na si Dong Chol agad niyang nilingan ang 3 nakahandusay na lalaki, at kitang-kita ng mga ito ang matipuno niyang katawan at ang nakasisindak na mga tato. Tarantang saad ng mga pusit na lalaki na isang chaos user ang ating bida, kaya't hindi nila maiwasang manginig sa sobrang takot. Hindi na sila nagdalawang isip na tumakbo upang takasan ang anilay chaos user. Ang chase user ay ang user na itinuturing na professional killer players at kilala bilang mga mamatay tao sa loob ng game. Agad na pinaulanan ng poison dart ni Dimian ang 2 lalaking papatakas, at agad naman itong tinamaan sa ulo na mabilis ding ikinabagsak ng mga ito. Kasabay ng pagsuka ng 2 lalaki sa game ramdam din naman ito ng totoong tao na naglalaro, at ang panginginig din ng kanyang mga kalamnaan dahil sa epekto nito sa kanya. Sandali pang naglinga-linga si Dimian upang tingnan ang paligid, at nang makita niyang 4 pa lang ang nakahandusay na lalaki, malakas niyang tanong kung saan napunta ang isang kasamahan ng mga ito. Sa kabilang banda napamura naman sa isip ang isang lalaking nakadapa sa damuhan, at nagtatago sa mapaminsala nating bida.
Ilang ulit pa niyang sinubukang mag-log out sa laro ngunit sunod-sunod din siyang napamura sa isip, dahil ayon sa system ay hindi pwedeng kitikasan ang alinmang combat. Napangiwit na lang ang lalaki nang ipagbigay alam ng notification, na maaari siyang mag-log out sa laro matapos nag-300 segundo. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman ng lalaki dahil hindi pa rin niya lubos maisip na may makasalamuha silang chaos users, habang nakadapa at sinusubukang tumago na patigil siya sa pag-iisip ng maramdaman ang paglapit ng isang lalaki. Halos namumutla na siyang lumingon sa likuran at lalong umakyat ang dugo niya sa ulo, nang makita si Damian na nakatayo sa harap niya hawak ang nakamamatay na armas. Nang inag sa takot ang lalaki kasabay ng malakas na sigaw, ngunit hindi nagpatinag si Damian at agad na inatake ang lalaki gamit ang poison dart. Nagliparan ng mga ibon ng mabulabog ang mga ito sa lakas ng sigaw ng pusit na lalaki, bago tuluyang namatay nang wala man lang kalaban-laban. Nakuha ni Damian ang 58 yellow feathers, 47 white feathers at 47 low-grade HP potions. Napapakanta pa ang ating bida habang nakatingin sa status window at ninanamnam ang matamis niyang tagumpay, tadtad naman ng tama ang mga nakahandusay na lalaki at patuloy pa ring bumubula ang bibig. Nagliwanag ang paligid kasabay ng kakaibang pakiramdam ni Damian at ang pag-level up niya sa ika-10 level, kas-uno nito ang sunod-sunod na pagdating bing notification bilang pagbibigay alam na maaari na niyang magamit ang iba pang mga skills. Naikuyong ng ating bida ang kanyang dalawang kamao sa ere, kasabay ang pagdiriwang sa isip dahil nagawa niya ma-unlock ang lahat niyang level 10 skills. Napabalikwas naman si Damian nang biglaang mamula ang notification screen, kasunod nagmalakas na pagtunog nito bilang babala na nakagawa ng ipingbabawal ang ating bida, agad ding bumagsak ang kanyang prosperity sa pinakamababa hanggang sa punto na hindi na ito maaari pang mabawasan. Napabuntong hininga na lang si Damian ngunit ayon sa kanya maaaring may advantage, ang pagsisimula niya sa ganoon kababa dahil taglay pa din naman niya ang titulong Absolute Evil. Nang pindutin niyang muli ang screen sa pamamagitan ng Absolute Evil, gumana ang epekto nito na naging magandang bagay para kay Damian. Agad na natanggap ni Damian ang 500% ng item at gold rate ng kalaban ni Damian, at nakuha din niya ang taglay nitong materials kasabay ang pagkatalo at pagkahi ng experience points ng mga ito. Sa madaling sabi napuntang lahat sa kanya ang mga bagay na meron sa kanyang natalong mga kalaban. Napatawa ng malakas ang ating bida, naisip pa niya na para na itong pandaraya ngunit wala siyang pakialam sa bagay na iyon. Matalim siyang tumingin sa kawalan saka sinabi sa sariling, hindi na siya makapagintay na muling mag-level up, kasunod ang mahinang maghalakhak. Isang umaga nagtungo si Damian sa convenience store para bumili ng pagkain. Napalingon ang tindero dahil napalakas ang pagsara ni Jin-sang ng pinto. Nakilala naman siya ng tindero, dahil dito siya nagtatrabaho kaya binati ni Jin-sang ang tendero. Nagtanong ito sa ating bida na kung balik na paraming convenient food ang binili ni Jin-sang. Dagdag pa na magkakasakit ito sa ginagawa nito. Hindi naman nakinig si Jin-sang bagkus kumuha pa ng madaming pagkain. Mungkahi ni Jin-sang sa lalaki na hindi muna siya dito makakatulong sa trabaho dahil magiging busy siya. Dagdag pa niya na wag na siya nitong pagsabihan at kwentahin na lang ang mga pinamili niya. Sinabi ng tindero sa ating bida na wag nitong ilabas ang credit card nito dahil hindi naman mahal ang mga pinamili nito. Tugon ni Jin-sang na pero lampas ng 50,000 won ang mga pinamili niya. Sinabi ng tendero na ilbre na lang siya nito nang maiinom sa susunod. Wala nang nagawa si Jin-sang kundi sumangayon. Ayon sa balita na ang pinaka-batang pro gamer ng Hero of the Storm na si Jung Yumin ay ipinaalam ang kanyang pagre-retiro. Ipinaalam pa nito na nawalan na siya ng interest na maglaro gamit lang ang mouse at keyboard. At ang sunod na game na napili ni Jung Yumin ay ang nag-iisang virtual reality game na AC or RC Chronicle. Nag-curious naman si Jin-sang at natanong na kung iyon ba ay si Jung Yumin. Tanong ng tendero na kung kilala ba iyon ni Jin-sang. Palusot na sagot niya na sikat na tao iyon kaya kilala niya. Dinagdagan pa ng lalaki na ang pamilya ni Jung Yumin ay ang may-ari ng massive company. Napakatangkad nito at may maayos na hitsura at isa din siyang pro gamer. Umalis lang si Jin-sang at hindi na nagsalita. Sa isang banda sa loob ng laro sa kagubatan ng Dunbarton Village ay pinagpupupukpok ni Damian ang mga ulo ng mga manok para magpa-level up habang naiisip na nalalapit na ang pagdating ng traidor na si King Arthur.
Matapos ng kanyang ginagawa ay nag-level up na siya at nakamit na niya ang level 15. Sa kanyang pag-iisip na wala siyang dapat na aksayahing oras. Kailangan niyang mas lumakas pa. Naglinga-linga siya sa paligid at may naramdaman na parang may nilalang sa paligid. Binuksan niya ang kanyang window at nabasa ang isang quest. Ayon sa quest na may pamagat na Whispering Island Predator. Ang type ay epic. Ayon sa description na kailangan niyang talunin ang wild boar at kuliktahin ang mga nakatago. Ang reward nito ay Elmore's recommendation letter. Habang naglalakad sa kagubatan ay nalaman niya na ang huling quest ng islang iyon ay hulihin ang wild boar. Pag natapos niya ang quest na iyon ay magkakaroon siya ng Elmore's recommendation letter para makapunta na siya sa ibang lugar. Ang isang problema ay ang wild boar na iyon ay pag-alagala at nagpupunta kung saang-saang lugar kaya napakahirap nitong hajilapan. Kapag hindi niya ito nahanap sa itinakdang oras ngayong hapon ay mag-aantay na naman niya kinabukasan sa muling paglabas nito. Naghanap siya ng naghanap kung saan-saan at maya-maya ay nagningning ang kanyang paningin at tuluyang naglaway. Nakita niya ang wild boar na nanginginain sa tabi ng talon. Ang uri ay wild boar, ang species ay beast, ang type ay elite at nasa level 30. Nagtago si Demian sa damuhan habang naiisip na ang wild boar ay elite type beast, maaari siyang mamatay kapag nagkamali siya. Ang kasalukuyang types ng mga halimaw sa larong Arceus Chronicle ay normal, elite, fame, at champion. Ang elite type monster pataas ay may kanya-kanyang kakaibang kasanayan. At ang mga kasanayan na ito ay nahahati sa tatlong kategorya. Ang offense, defense at buff. Bawat kasanayan ay binubuo ng 8 klase, may kabuoang tataas hanggang 24 na magkakaibang variation. Biglang sumugod si Demian sa wild boar at bilang panimula ay ginamit niya ang kanyang unique kasanayan na decaying potion. Direktang tumama iyon sa ulo ng wild boar kaya napailing ito. Galit na tumingin kay Demian ang wild boar pero inasar-asar pa ito ng ating bida sabay umakyat sa taas ng puno. Mas ninas pa ang wild boar sa ginagawa ng ating bida kaya sinugod siya nito. Hindi natakot si Demian bagkus inasar pa niya ito at sinabi na come to papa. Inatake siya ng wild boar pero nakaiwas siya agad sabay naghanda ng pag-atake gamit ang potion. Inihagis ni Demian ang potion sa wild boar bilang regalo niya rito. Napaigik ang baboy dahil sa tumama sa kanyang mukha. Iwinagwag lang ng baboy ang potion na parang hindi naapektuhan. Sa isip-isip ni Demian na immune pala ang wild boar sa physical attack. Base sa kanyang pag-analisa ay hindi man lang nagtawag ng kasamahan ang wild boar, hindi rin ito immune sa magic, niwala man lang itong shield barrier, niwala rin itong maski ano. Ayon sa notification na ang defense ng wild boar ay naapektuhan ng corrosion. Kaya nabawasan ang defense nito. Nag-uusok na galit ang wild boar sa mga ginagawa sa kanya ni Demian. Natuwa ang pusit na si Demian dahil epektibo ang decaying potion sa baboy. Sumugod ng napakabilis ang baboy pero naiwasan naman iyon ni Demian, pero napasabi siya ng kamuntikan na iyon. Nagpula pa ang mga mata ng baboy at mas nagalit pa ito at mas lumakas. Muling sumugod ang galit na baboy kay Demian kaya wala nang nagawa si Demian kundi mapatakbo, habang naiisip na parang maniak ng baboy na iyon sa paghabol sa kanya. Biglang may lumabas na pudir sa kanyang harapan kaya napamura na lang siya dahil bigla-bigla na lang may lumalabas sa kanyang harapan. Napaisip siya na kung iyon ba ay ang unique na kasanayan ng wild boar ang wall formation. Paglingon niya sa likod ay malapit na sa kanya ang galit na wild boar na gustong-gusto siyang tapusin. Napadikit na lang siya sa wall at naisip na sa pagkakataong iyon ay hindi na niya iyon maiiwasan pa. Dahil sa pag-atake ng baboy kay Demian ay nagkaroon ng pagsabog at natakpan ng makapal na alikabok. Talsak sa ere ang paper mask ni Demian. Mula sa makapal na alikabok ay lumabas si Demian nang nagmamora at naglalabas ng pulang aura sa katawan. Nagliwanag ang mga simbolo at tato na nasa kanyang katawan. Na-activate niya ang kanyang skill na zombification, na nasa level 1, at isa itong type course passive. Ayon sa system, ang passive na zombification ay nagiging undead siya kapag ang kanyang HP ay naging 0%. Ang kanyang HP ay mananatiling mababa sa isa sa sunod na 600 seconds. Habang siya ay nasa form ng undead, ang user ay nag-e-emits ng plague aura na nagsasanhi sa mga kalaban ng pagdurugo at pagkalason sa loob ng 3 metro.
Hindi siya makakagamit ng ibang skill habang naka-activate ang kanyang skill na Zombification. Ang cooldown nito ay 1,800 seconds. Galit na manora ni Demian ang wild boar dahil masakit ang ginawa nito sa kanya. Nang makita ng baboy ang anyo ni Demian ay nanginag ito sa takot. Sinabi ni Demian sa baboy habang naglalabas ng plague aura na muntikan na siyang mamatay ng dahil sa gagawang baboy na ito. Nayanig ang lupa sa tindi ng naganap na pagsabog at matapos ito, makikita ang nag-aapoy na katawan ni Demian habang nagliliyab din ang matatalim na tingin. Mabilis niyang pinaulanan ng atake ang wild boar kaya't malakas itong napadaing kasunod ang agarang pag-atras. Habang humahanggos dahil sa pinsalang natamo ang dambuhalang baboy ramo, unti-unting nararamdaman nito ang pagdurugo maging ang utay-utay na pagkalat ng lason. Matapos ipagbigay alam ng notification na 10 segundo lang ang itatagal ng zombification, napangisi si Demian dahil aniyay sakto na ang oras na ito upang magawa ang kanyang misyon. Kasabay ng pagkayam ng nagliliwanag na kamao ang pagpapaigting niya ng lakas, gamit ang plague aura kaya't mas lalong lumiwanag ang mapaminsalan niyang kamay. Hindi na nagsayang pa ng oras si Demian at agad na binigwasan ng suntok ang baboy ramo, na direkta namang tumama sa ulo nito. Puwersahang napaatras ang wild boar dahil sa lakas ng atake, at patuloy ang pagpipigil nitong matamba na animoy nilalabanan ang malakas na puwersang unti-unting humihigop sa kanya. Patuloy ang countdown ng system at 7 segundo na lang ang natitira bago bumalik sa dati si Demian. Ngunit nasisigurado niyang magwawagi siya dahil kasalukuyang nararanasan na ng wild boar ang matinding pananakit ng kalamnan dahil sa lason. Isang malakas at malalim na pagbuwelo ang ginawa ng ating bida, habang nasa isip na dito na niya wawakasan ang buhay ng wild boar. Buong puwersa niyang binitawan ang kamao sa ere at inatake ang dambuhalang baboy ramo, malakas na etengal naman ang nagawa nito indikasyon ng matinding pinsalang natamo. Naging berde ang paligid ng katawan ng patuloy sa pagdaing na wild boar, hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa na nakalawit pa ang dila. Nagawa ni Demian ang kanyang misyon eksakto sa oras, at napatay niya ang wild boar bago pa bumalik sa tunay niyang anyo. Dahil doon magkakasunod ang dumating na notification, bilang pagpapalam sa kanyang tagumpay at natamong experience points. Habang pinagmamasdan ng nakahandusay na wild boar, malakas siyang napapatawa dahil naabot na ang level 16. Umupo si Demian sa tabi ng walang buhay na baboy ramo dahil sa pagod sa pakikipagbuno. Kasabay nito natapos na zombification at unti-unting nawala ang epekto nito. Kasabay niyo na wala din nag-aapoy na aura sa katawan ng ating bida at tuluyan siyang bumalik sa dating anyo. Natanggap ni Demian ang wild boar's moral, hide at essence, akakibat nito ang 30,000 gold na nakuha niya bilang gantimpala. Bukod dito isang kakaibang titulo din ang natanggap ni Demian at ito ay ang, isang tao na nagawang talunin ang wild boar ng mag-isa, kasabay nito saad ng notification na nagawa na niyang linisin ang lahat ng Whispering Island Predator. Natulala naman si Demian sa sunod-sunod niyang pag-level up at pagtanggap ng mga rewards. Gayunpaman halatang inaasahan na niya ito at nasisiyahan siya sa kinahinatnan ng kanyang misyon. Ang titulong nakuha ni Demian ay ang titulo ng isang tao na may kakayahang talunin ang wild boar gamit lang ang mga kamay nito. Bukod doon tumaas din sa 3% ang kanyang movement speed at strength, samantalang 1% naman ang itinaas ng kanyang resistance. Habang nakangiting pinag-aaralan kung ano ang magandang gawin sa mga items na nakuha niya, biglang may nagsalita sa likuran ni Demian at sinabing isa siyang kakaibang nilalang. Napalingon pa si Demian nang sabihin ng marinig na alam ng nagsalita, na isa siyang adventurer na namatay at mabuhay lang muli. Nakatayo sa harap ng ating bida ang nakapamaywang misteryosong matanda, na bigla na lang sumulpot at hindi man lang ito naramdaman ng ating bida. Tanong ni Demian kung sino ang kanyang kaharap, dahil walang maipakita ang system liban sa nabubuhay na ito simula pang una. Babala pa ng system na maging mapanuri si Demian sa mga salita nito, dahil anumang sabihin nito ay maaaring magdala sa kanya sa kamatayan. Nanlaki ang mga mata ng ating bida dahil wala man lang lumalabas na pagkakakilanlan ng matanda, hanggang sa dahil sa kaabalahan ay hindi niya namalayang nakalapit na ito sa kanya. Tanong ng matanda sa ating bida kung paano nito nagawang hindi mamatay, at nananatiling pag-alagalang bangkay. Mabilis ding kinapitan nito ang kanyang noo at itinataas ang kanyang buhok na agad namang ikinainis ni Demian,
Saad ng lalaki na ang maliit na tuldok sa noo ni Demian ay nagpapahiwatig na isa siyang adventurer mula sa ibang mundo. Walang pag-aatubiling iwinaslak ni Demian ang kamay ng matanda at paasak na sinabing mabaho ito, habang ang matanda naman ay napapaisip kung paano nangyari ang bagay na iyon. Matapos ang ilang segundong pananahimik at paghima sa kanyang balbas, saad ng matanda na mukhang alam na niya ang tunay na dahilan. Ikinagulat ni Demian nang itanong nito kung nanghiram ba siya ng power of darkness. Saad pa ng matanda na sigurado siyang ang kapangyarihan ng kadiliman ang nagbibigay ng pahintulot kay Demian, upang maging undead na isang magandang katangian dahil hindi siya mamamatay kapag ginamit niya ito. Nandilim at animoy nananabik na tanong ng misteryosong matanda, kung paanong ang isang adventurer mula sa ibang mundo ay nagawang pag-aralan ang sekretong power of darkness ng Demon King. Naitanong naman ni Demian kung paano nalaman ng matanda ang lahat ng ito. Sagot naman ng tumatawang matanda na hindi may tatago sa kanya ang bagay na mismong nasa harap niya. Kasunod nito biglang tumunog ang notification at nakasaad na maaari nang malaman ang pagkakakilanlan ng matanda. Hindi pa halos ma-proseso ni Demian ang mga nangyayari, ngunit upang mawala ang pagtatanong ay agad din niyang binuksan ang notification upang makita ang bagong impormasyon. Ang matandang nasa harap niya ayon sa system ay si Chiron, ang priest ng The End of Times at agent ni Shaka, ang nakalimutang Diyos ng nabaon sa limot na Church of Darkness. Nakasaad din sa notification na kasalukuyang hinahanap ni Chiron ang taong makakapagpabagsak sa makapangyarihang god na si Arya. Nang mabasa ito ni Demian ang tanong niya kung ang matanda ba ay kasapi ng isang kulto. Nandilim naman ang aura ni Chiron kasunod ang madiing tanong kung seryoso ba si Demian sa kanyang sinabi. Biglang nag-apoy ang katawan ng matanda saka nagpakilala siya si Chiron ang pinunong priest, nalilingkod sa ikapitong Diyos na si Shaka at layunin niyang pabagsakin ang di makatuwirang mga Diyos, at ibahagi ang katapusan sa buong daigdig. Nanginginig pa sa inis ang kamay ng matanda habang sinasabi na marahil dapat niyang parusahan si Demian dahil sa walang pakundangan nitong pagsasalita. Pilit pang sinubukang pakalmayan ni Demian ang matanda ngunit bigo siya, dahil hindi na ito magpapigil sa kanyang galit at agad na sumugod habang nag-aapoy ang mga mata. Mabilis na iniwasan ni Demian ang bawat suntok na pinapakawalan ng matanda, habang hindi mawala ang pag-iisip kung bakit ganoon na lang ang naging galit nito sa kanya. Direktang nagpakawalan ng malakas na suntok ang matanda malapit sa mukha ni Demian, kaya't nabigla ang ating bida at tinawag itong baliw na matandang lalaki. Gayunpaman agad din siyang umiwas upang hindi malapatan ng napakalakas na suntok, na halos nag-aapoy na ang buong paligid dahil sa di pangkaraniwang kapangyarihan ng matanda. Lumikha ng malakas na pagsabog ang isang atakeng iyon na halatang ikinabahala ni Demian, dahil maaaring iba ang kinahinatnan niya kung hindi ito nagawang maiwasan. Sa kabilang banda matapos nag-isang segundong pag-atake namangha naman si Chiron, dahil nagawang umiwas at ilagan ni Demian ang malalakas niyang tira. Inis pang tanong ni Demian kung ano ba ang inaasahan ng matanda, ang hayaang tamaan siya ng atake at mamatay. Tumatawang saad ni Chiron na isang munting ganado ang ating bida, dahil doon nakangising saad niya na titingnan niya kung hanggang saanit matatagalan ang pag-iwas. Binalot naman ng kaba si Demian dahil batid niyang hindi bastahin ang kanyang kaharap, kaya't mabilis na nag-iisip ng paraan paano makatakas sa aniyay baliw na matanda. Bago pa siya tuluyang tumakas ipinagbigay alam ng notification na nagpapakita ng interes sa kanya ang priest ng End of Times, kasabay nito ang kanyang misyon na malampasan ang pagsubok ni Chiron bilang kanyang mainstream. Ang pangunahing misyon ni Demian na mula sa system ay makasurvive sa mga atakeng gagawin ni Chiron, at isa itong misyon na hindi niya maaaring takasan o hindi gawin dahil kaakibat nito ang misteryosong reward. Natigilan si Demian nang mapagtanto na nagkaroon siya ng mainstream mission, dahil hindi makapaniwalang ganoon kaagaw siya nito mabibigyan. Ang mainstream ay ibinibigay lamang sa mga piling users dahil isa itong importanteng misyon, na maaaring makapagpabago sa hinaharap ng game. Ang mundo ng AC ay maaaring magbago ng tuluyan base sa magiging galaw ng pilang mga users, at ang tagumpay nila sa mainstream ay malaking ambag na makaka-impluwensya sa mundo ng AC. Gayunpaman tumatakbo sa isip ni Demian kung ano ang kinalaman ng matandang kaharap niya sa mainstream. Bigla na lang nagsalita ng pasigaw ang matanda habang nag-aapoy ang katawan na papasugod. Pagbabanto pa niya na huwag lang tumayo ang ating bida na parang tanga.
Napatakbo si Dimian ng gulat na makita ang matanda dahil batid niyang hindi ito magdadalang isip na patayin siya, at sa kabila ng pagiging misteryoso nito sigurado si Dimian na hindi ordinaryong matandaan si Chiron. Sa nakaraang panahon kung saan isang combat god pa ang ating bida, ang mainstream na natanggap nila ay ang mapabagsak si Abraxas. Siya at ang 6 pang mahuhusay na maestro ay nagtungo sa nakakatakot na bangin, upang puntahan ang pinakamasamang piitan. Matapos magapi iyon dahil sa ibinigay nila ang buo nilang lakas, sa wakas ay hinarap nila ang Demon King na si Abraxas. Kung hindi nila nagawang mapagtagumpayan ang mainstream na ito, maaaring nagdulot ito ng pagkawasak ng kalagitnaang mundo. Dahil doon itinuturing na pinakamahalagang misyon sa lahat ang mainstream sa mundo ng AC. Pinagpawisan pa si Dimian nang maisip na dahil ang misyong kinakaharap niya ay mainstream, kinakailangan niyang gawin ang lahat upang maisakatuparan at matapos ito. Patuloy sa paghabol sa kanya ang matanda habang sinasabi na sino ang ating bida upang ipagwalang bahala siya. Isang mabilis na pagtalon sa ere ang ginawa ng matanda sa kabamwelo ng malakas na suntok, upang atakehin ang ating bida na hindi na nakagalaw sa pagkakatayo dahil sa gulat. Ayaw din namang sumuko ni Dimian sa kayang misyon kaya't ipinagtaklab niya ang 2 palad, at bamulong ng demolenigang salita kasabay ang matalim na tingin. Pinaganya ng ating bida ang kanyang bagong skills na Bloodthirst, at utay-utay na nagsilabasan ang kumakawalang oras sa kanyang katawan. Buong konsentrasyon niya ang pilit na itinutuon ni Dimian sa kanyang ginagawang galaw, dahil nasa isip na walan siyang ibang aasahan kundi ang sarili at nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya. Nag-umapoy sa lakas ng kapangyarihan ng kamao ng matanda at pasumisigaw ito habang palapit ng palapit, kasunod ng kanyang atake ang malakas na pagsabog na animoy kahit sinong tamaan noon ay siguradong mawawalan ng buhay.